Good morning guys! Yon, sana masaya ka ngayong araw na to. So, yun nga. Punta tayo naman sa bukid kapag ka may itinanim ay aanihin. So, ano pang hinihintay mo? Kaya bumangon ka na dyan at magtanim na ng kahit ano. Dahil nga kaming magkakapatid, hilig talaga namin yung magtanim ng mga saging, magtanim ng mga halaman. Kaya yan, yun yung mga tanim ng bunso naming kapatid, mga malalaki na. At ang iba may bunga na, pwede nang ma-harvest. Kaya nga lang, malayo po ang bukid nito sa bahay namin, kaya mahihirapan ka po sa pagdala. So ayun na nga, hindi na natiis ng aking itak. Kaya pinutol ko na ang saging na yan. Tingnan natin kung ano nang nangyari dyan. Bali, kinain po ng mga ibon yung nasa ibabaw. Kasi matagal na po kasi kaming hindi nakakaakyat dito sa bukid. Yan, tingnan natin yan. Wala pong sira yan. Okay na okay po yung saging natin. Bagaman, may mga iilan na kinain ng ibon. So, yan po. Pwede na yan pang breakfast, pang umagahan. Ito naman yung pangalawang putol natin ng saging at tingnan natin kapag kung okay ba ang kanyang bunga. So yun, medyo hindi po yung maganda yung pagkakaputol ko kasi nga hindi naman tayo matangkad masyado. Kaya ang nangyari, nagkalubak-lubak ang ating saging. Pero okay na din yan, mapapakanibangan pa naman kasi ang importante niyan maayos yung saging natin. So, iyan yung pangatlong saging. Medyo nahirapan ako dyan kasi naipit yung itak. Akala ko mapuputol yung itak. So, yun po. Trinay ko din kainin yung ano yan ng saging. Hindi. Akala ko masarap. So, yan. Putol na tayo. Kunin natin yan kasi madami-dami na po yung naputol ko. Halos 3 saging po yung nakuha ko. Pero wala pong sira yung 3. Mga okay po sila, di ba? Malaking blessing po yon kapag okay yung saging na nakuha mo. Kasi dito talaga sa amin, kadalasan ng mga saging na sabaan, may mga sira po talaga. Hindi po yan maiiwasan lalo na hindi naman kami naggumagamit ng iba't ibang fertilizer, di ba? So, yan na yung update natin sa mulberry natin, So, sanga lang yan na inilagay dyan. O, marami na pong mga dahon. Kayo din po, pwede kayong magtanim yan. Ito naman po yung kamote natin, Itong kamote po natin, halos 1 buwan na po itong nakatanim. So, yan. Meron na po yang laman. Ang iba may laman na po. So, yan na po, yan. Pwede na po yung gamitin panglagay sa isda. Kung gusto nyo magsabaw ng isda, pwede po. Pwede po kayong kumuha dyan. Magsabi lang po kayo at bibigyan ko kayo ng isang sako. Char. So, yun po yung maliit namin kubo sa baba. Dito po ako sa taas ng bundok talaga nagvi-video para makita nyo yung magandang tanawin. So, yan na po yung kamote natin, Tinry ko pong buksan. Grabe, na-shock talaga ako kasi meron na po talaga siyang laman. Ko talaga in-expect na magkakalaman na pala yung kamote natin, So, yun naman, dyan, nakikita nyo isang babae nandyan sa puno. Hindi ko pa baka mamaya may pupunta na ditong barangay kasi nagpuputol na tayo ng mga puno. Yung ginagawa ko po, tinitrim ko lang po yung puno ang tawag po ng puno na yan, Madre Cacao. Yan po ang dahon yan. Kadalasan ginagamit ng mga matatanda dito para yung saging ay mahinog agad. So yan, trinim ko lang po kasi napakadilim na po ng part dyan sa baba. Kaya sabi ng nanay ko, trim ko para kahit papano yung direct sunlight tayo sa ating mga kamote. So, hindi naman halata na medyo sumasakit na yung paa ko dyan kasi syempre tumataba na tayo. Yan. Pababa na yung Disney princess ni Jan. Yan. Magma-aala Tarzan muna tayo. Naman po yung mga nakikita nyo yan. Yan po yung mga gabi natin. Malalaki na yan. So, pwede. Next year, magkakalaman na yan. So, hindi talaga kompleto yung araw ko. Kapag hindi ako nakakakuha ng puso ng saging, kapag
pumupunta kami ng bukid, ano. So, kuha po tayo ng puso ng saging. Baka magtataka po kayo na grabe po yung damo dyan. Sa part po na yan ay medyo hindi pa po nalilinisan kasi nga po, minsan lang naman tayong umakyat ng bukid. Kaya yon, sungkitin natin yung dapat sungkitin, kuhain natin yung dapat kunin. Kasi nga pag pinabayaan mo lang puso ng saging dyan sa sabang, mangyayari niyan, hindi yan lalaki masyado kasi ang nutrients, instead na pupunta sa mga bunga, pupunta doon sa saging, pupunta na lang dyan sa puso. Kaya naman, kailangan natin kuhanin yung mga puso ng saging na yan para hindi magpiyasot ang ating saging. Ano bang piyasot na yan? Bahala kayo dyan. So, yan yung 3 puso na kinuha natin. Kapag ganyan po yung puso ng saging, ano, magsira po yan. Parang puso mo, di ba? Kala mo okay, pero sa loob hindi, char. So, yan naman, pag ganyan yung may batik-batik, yun, parang may kakaibang kulay, yung may brown, may ano, dapat puti lang yan. Yan, compare natin yan. Yan yung 3 puso ng saging na kinuha ko, no. Yung dalawa, di ba, malinis, puting-puti. Yung isa may brown sa gilid, ibig sabihin may sira yan. So, yan yung dalawa na okay. Tapos, compare natin yung isa. Tingnan nyo po yung isa dyan. Yan. Biniyak ko na po para makita nyo yung pagkakaiba. So, yan natin yung may brown po siya. Ibig sabihin, pag ganyan yung puso ng saging, yung bunga ay sira din. Pati yung katawan ng saging, sira din yan, char. So, ngayon naman, kukuha tayo ng niyog. So, yung niyog niyan, binalatan ko na kasi nga para mas magaan naman po sa pagdala natin kasi medyo malayo-layo po yung lalakarin natin. May dala tayong saging, may dalang puso, may dalang niyog. So, yan. Kailangan nating balatan, linisan, para naman medyo magaan-gaan. So, kung kayo dyan marunong magbalat ng niyog, okay lang yan. Go for life. So, yan. So, yan. Tingnan natin ang coco fruit. Ay, bahala ka mo da. Basta kay buhay ina. Kaong kita sin buhay. Thank you for watching.